So, tulad ng sinasabi ko, sa bawat program natin, yung una natin ginagawa is magde-declare. So, ano ba yung declaration na to? So, ito yung mga int, for example, or double, mga ganon. So, data types. For example, gagamit tayo ng switch case dito. So, gamit tayo ng int. Then, any variable. For example, name ko, JC. So, itong name na JC na to, so, wala siyang laman. So, paano ko nasabing wala siyang laman? Wala siyang ganyan. For example, wala siyang value. Wala pa siyang value. So, ito, for example, kapag ganito may equal to, so may value na siya. So, ang value ni JC, ang hawak ni JC ay 2. So, dahil gagamit tayo ng input or ng cin, so, dapat ganito lang siya kapag magde-declare tayo. Walang value. For example, cout, input number. Cin. So, sa cin, tatawagin natin si JC dahil lalagyan natin siya ng laman. Diba tulad kanina sabi ko, si JC is walang laman. So, lalagyan natin lang naman si JC. So, ayan. So, pag niran natin to, for example, ayan. Lalabas muna si cout. Si input number. Then, itong nagbi-blink na to, siya si cin. So, pwede tayo maglagay ng number dyan. Kahit anong number na gusto natin. Yan. So, wala pa siyang output kasi cout, cin pa lang naman. So, sa switch case, kaya siya tinawag na switch case, gagamitin natin yung salitang switch. Yan. Kapag mag-switch case statement, so palagi ito, switch yung pinaka-syntax niya. Then, parenthesis. So, sa loob ng parenthesis, so, ito yung may hawak ng value, yung ilalagay natin. So, sino ba yung may hawak ng value? Sinong variable yon? So, si JC yon. Yan. So, JC yung ilalagay natin sa gitna. Then, lalagyan natin siya ng bracket. Yan. So, after natin makapag-switch, then, nailagay si JC sa gitna, sa loob ng parenthesis. So, gagamit na tayo ng case. For example, case. So, dahil ang naka-declare sa atin is naka-int, so number dapat. So, kunyari, case 1. Then, colon. Then, after nun, pwede na tayo agad mag-cout. For example, option 1. Option 1. Then, dapat naka-break siya palagi. So, pag nira natin to, so, for example, input, dito muna siya. Then, yung sisiin na to, itong nagbi-blink, sisiin yan. So, pag naglagay tayo ng 1, kasi dito sa condition natin, kapag daw sa case, pag 1 daw yung nilabas niya, dito siya pupunta sa unang case natin. Dito. For example, naglagay tayo ng 1. So, magpiprint sa option 1. So, kung gusto natin maglagay ng another case, so, sulat lang natin case 2. Ganyan lang. Then, cout na agad. Option 2. Then, break. So, ganoon lang. Paulit-ulit lang hanggang depende sa condition. So, ngayon, ganoon lang. Paulit-ulit lang. Depende sa condition. So, pag nilagay naman natin yung case, yung number 2 rito sa input, so, si option 2, dito siya pupunta sa number 2. Then, kapag naman wala sa option, so dapat may default tayo. So, dito is C invalid. So, naglagay tayo ng invalid. So, para pag wala dito sa mga case natin, for example, 3 yung nilagay natin, lalabas sa invalid. Nakikits po? So, ganoon lang. Depende sa case.